pangungutang sa bangko in short 'no, gawin na lang natin gano'n. Papaano ba ano ba ang mga kailangan maalala ng ating mga kasambahay kapag sila ay nangungutang sa bangko? So, puwede siguro Attorney Nat, nangungutang alam niyo parang baka nakakaligtaan natin ang pagkakaroon po ng credit card ay pangungutang po sa bangko 'no, kaya nga credit card siya 'no. Kasi ang mangyayari 'di ba Attorney Nat, kumbaga babayaran na muna ng bangko. So, tayo ngayon ang magbabayad sa bangko doon sa pinagamitan natin ng ating credit card. So, that is a kind of pangungutang sa bangko. Attorney Nat, ano ba ang magandang maalala ng ating mga kasambahay sa pagkakaroon ng credit card? Okay. So, unang-una, tandaan niyo po na may interest rate ang pangungutang na yan. Mataas. And alalahanin niyo po, may penalties yan. May penalties yan pag hindi ka nakabayad on time. And before kasi, Attorney M, no, if walang, may ceiling on the amount of interest imposed before. But after a while, nagkaroon ng general circulation yung BSP, I think, sometime, tinanggal itong interest rate na ceiling. And if wala namang nakalagay, as of the recent ruling, may 6% per annum na interest rate na applicable. Kung walang nakalagay. Kung may nakalagay, kung anong napirmahan nyo doon na interest rate, yun yung mag-a-apply. So, ang kailangan tandaan ng ating mga kasambahay dyan is basahin ang kontrata, Yes, determine, opo. double check kung tama ang interest rate na na-apply, and make sure na kung gagastos, yung kayang bayaran. Kasi kawawa naman pag nagkakaso kayo dahil sa credit card. Oo, tsaka ang mangyari kasi niyan, Attorney, no, pag nagki-credit card ka, parang feeling mo ay nagastos mo na di ba, Attorney Nat? Naikaskas mo na, na-swipe mo na yung credit card, no? Nakakalimutan mo na you have to still pay for that. In fact, mas malaki yung babayaran mo kasi the more na hindi mo siya hinuhulugan sa bangko, lalong tumataas yung interest niya. So, nagko-compound, kumbaga, Attorney Nat. Buti sana kung isang beses lang, no? Kung paulit-ulit hanggang sa maabot mo na yung max ng credit limit mo, nako, kailangan po talagang bayaran at mas kumbaga, kalaunan, mas mapapamahal kayo. Hindi kayo mas mapapamura dahil kayo ay swipe ng credit card. So, paalala sa mga kagaya ko, na mahilig gumamit ng credit card, no? Lalo na sa online shopping, Attorney Nat, ha? Kasi ang dali na ngayon, di ba? Talagang kagaya nga ng lagi kong sinasabi, talagang kumbaga, nag-deviate yung ating interactions and transactions because of the internet. So, madami po kasing shopping ngayon na online lang, no? So, i-input mo lang yung details ng credit card. So, ang bilis na lang, parang ang bilis pakiramdam mo. So, you can monitor, no? Kung kayo ay merong credit card, pwede nyo i-check, no? Kasi meron namang monthly billing, Attorney Nat, no? In fact, most of the banks naman have online banking. So, you can check magkaano ng pagkakautang nyo. So, be responsible din. So, okay lang naman magka-credit card. Basta be responsible din, Attorney Nat, di ba? Sa paggamit ng credit card. And siguro paalala din no, sa ating mga kasambahay na, yes, Attorney Nat, ikaw muna. Sorry, paalala lang din, Attorney M, no? Kasi ang normal na dumadating sa akin na questions pag credit card ang usapan. Di ba, Attorney, walang nakukulong sa utang? Yun, ako, paano ba yan, Attorney? Oo. Totoo naman, pero makakasuhan po kayo. And sakit sa ulo pa rin yun. O, tsaka kailangan nyo pa rin bayaran, di ba? O pwedeng hindi kayo makulong, pero kailangan pa rin bayaran, no? So baka, hindi ko pa naman na-experience, no? Pero baka, hindi ko alam, baka may makuha na property nyo or assets, no? Dahil malaki na ang pagkakautang sa credit card, no? So again, you have to be responsible.